Si Edward at Jess ay magkapatid, ngunit magkaiba sila ng ugali. Si Edward ang nag-aalaga bilang siya ang mas nakakatanda. Si Jess naman ay nagsasaya sa mga ginagawa niyang paglalaro at lagi nakadepende sa kanyang kuya. Isang araw, tumakbong pauwi si Jess na may pag-aalala sa kanyang muka. Hinanap niya ang kanyang kuya Edward. Kuya Edward! Kuya, nasan ka? Nandito ako sa taas. May hinahanap lang na libro. Patakbong umakyat si Jess. Kuya, kailangan ko ng tulong mo. May gulo ata akong napasukan. Nakita ni Edward na may dugo ang suot na t-shirt ni Jess. Oh, anong nangyari sa'yo? Anong ibig mong sabihin sa gulo mong napasukan? Naglalaro kami sa park. Tinanong namin yung mga ibang batang naglalaro kung pwede namin gamitin yung isang bahagi ng field na di naman nila ginagamit. Tapos sinabi nila na hindi pwede dahil sa kanila daw yung field na yun. At sinabi din nila na di daw kami pwede dun sa park dahil napakabata pa namin. Naiiyak na sagot naman ni Jess. Ano pa nangyari? Pinunasan ni Jess ang kanyang luha at tinuloy ang kanyang kwento. Si Lucas kasi, sumigaw siya sa kanila na pwede kami sa park na yun. Hindi siya umalis kahit na yung ibang kasamaan namin ay nagsialisan na. Tumayo lang si Lucas doon. Yung mga malalaking bata ay pinalibutan siya at pinagkaisahan. Oh, anong ginawa nyo? At ang mga kasama mo? Yung iba naming kaibigan umalis na. Kami naman mga natira ay tumayo lang doon. Hindi namin alam ang gagawin namin. Siguro tama nga yung mga malalaking bata na yun. Oh, bakit ka may dugo sa t-shirt mo? Noong tinigil na ng mga malalaking bata yung pagtulak-tulak kay Lucas, kailangan ko siyang tulungan makauwi sa kanila. Umiiyak si Jess at nanginginig sa takot at lungkot habang nagkikwento. Pinakalma ni Edward ang kanyang kapatid at nagpaliwanag. Jess, may karapatan kayo na pumunta at maglaro sa park. Yung park ay para naman sa lahat. Sa tingin mo nandoon pa ba yung mga batang nang away sa inyo? Tumango si Jess. Halika, puntahan natin. Tawagin mo yung mga kaibigan mo. Kailangang malaman ng mga batang yon na alam nyo yung patakaran at hindi pwede yung sinasabi nilang bawal kayo doon. Nang makita ng mga malalaking bata, yung grupo ni na Jess na papalapit sa park, sumigaw ang isa sa kanila. Hoy! Anong ginagawa niyo dito? Di ba napagsabihan na namin kayo na di kayo pwede dito? Habang nagsasalita ang isa sa kanila, nagtatawanan naman ang iba. Siguro gusto niyo din na matulad dun sa kaibigan niyo, no? Tumuloy lang na naglakad papalapit sa Edward, ngunit ang ibang maliliit na bata ay huminto nang may bumulong kay Jess. Sa tingin mo, tama kaya ang kuya mo? Paano kung di talaga tayo pwede dito? Tinignan ni Jess ang kanyang kuya at inisip kung tama nga ba talaga ang kuya niya. Natigil ang kanyang pag-iisip nang sinimulang kausapin ni Edward ang mga malalaking bata. Napansin ni Jess na mas matangkad at mas malaki ang kanyang kuya sa mga batang nang away sa kanila, kaya medyo naging kampante ang kanyang kalooban. Narinig ko na sinabi nyo sa mga kaibigan ko na masyado silang bata para pumunta dito sa park. Tama ba? Tanong ni Edward na seryosong nakikipag-usap sa ibang bata. Nakatingin lang sa kanya ang mga batang nangaaway at tumahimik. Totoo ba yon? Tama ba ang narinig ko? Kasi mukha naman talaga silang bata. Ang park na ito ay para naman sa lahat. Ang kapatid ko at ang mga kaibigan niya ay may karapatan na makapaglaro dito sa park, katulad ng karapatan nyo. Yung ginawa nyo na pagbawal sa kanila dito at pananakit ay maling-mali. Sasabihin ko sa mga matatanda ang nangyari. Tumalikod na si Edward upang sabihan ang matatanda sa nangyari. Hintay muna! Hintay! Hindi naman namin planong manakit. Napagkatawaan lang yun. Galit na lumapit si Edward sa batang sumigaw. Halos hindi na makalakad pa uwi yung kaibigan ng kapatid ko. Nang bubuli kayo. Yung pagbawal nyo sa kanila dito ay pagbubuli na. Nananakit pa kayo. Seryoso ang nangyari at hindi katawaan lang. May mga angkop na parusa ang anumang nagawa nyo lalo na sa pananakit. Wala namang mangyayari sa atin. Wala namang maniniwala sa kanila eh. Biglang may lumapit na matanda. Naniniwala ako sa kanila. Ako si Mr. Santos. Nasa kabila lang ako nang marinig ko yung kaguluhan kanina dito sa field. Isa sa mga maliliit na bata ay aking anak. Tumakbo agad siya sa akin at sinabi ang nangyayari.
Payo ko na mag-ayos kayo dahil naipatawag na ang mga magulang nyo at papunta na sila rito para kunin kayo. Lumingon si Mr. Santos kay Edward. Bata, tama ka. Nangbubuli nga ang mga batang ito. Mabuti na alam mo ang mga karapatan nyo at ipaglaban mo ito para sa kanila. Mabuti at matapang kang bata. Salamat sir. Ginawa ko lang po ang sa tingin kong nararapat. Gusto ko lang ipakita sa kapatid ko na pwede siya o silang maglaro dito katulad ng mga batang yan. Jess, napakaswerte mo na may kuya kang ganyan. Ngumiti si Jess. Opo, maswerte talaga ako. Salamat. Pwede na po ba kaming maglaro? Oo naman. Sige na, maglaro na kayo. Hihintayin ko kasama ng mga batang ito ang kanilang mga magulang. Masayang tumakbo papunta sa field ang mga bata upang maglaro.